Maraming pagkakataong kumita ng pera sa internet, lalo para sa mga malalakas ang loob. Isa ring adult content creator si Sikushi. Noong simula, katuwaan lang daw ito at paraan ng self-expression. May mga friends ako na parang nag-encourage sa akin na since ginagawa ko siya for free, nagpo-post ako ng adult content na libre lang. Sabi nila, why not try to sell it? Sinimulang maningil ni Sikushi ng monthly subscription para sa kanyang content. Nag-boom ang kanyang negosyo. I have a community kung saan din nag-grow yung Twitter ko nung nagsa-start ako. Nung una, sabi ko, parang sideline siya. Pero hindi ko parang in-expect talaga na magiging full-time siya na kasi talagang it's paying more compared dun sa 8-hour shift ko dati. Kapag may video ako, for example, ang average ko daily, it's 5,000 pataas na siya. Wow! Dahil na rin daw sa pangako ng salapi, marami raw ang natutuksong pasukin ang hanap buhay na ito. And like everyday, merong mga bagong nagpa-pop up na parang bagong creators. Kasi alam din talaga nila na malaki yung income. Sino ang mas marami, mga babae o mga lalaki? Mas marami yung lalaki. Straight and gay guys, mas marami yung sa amin. Pero hindi lahat kasing swerte ni Sikushi. Naglipa na rin sa internet ang mga mas desperadong creators ng X-rated content na itinutulak ng kalab ng sikmura. Gusto ko din naman po tumigil sa ganito. Kaso kung titigil po ako sa ganito na wala akong descending trabaho, wala po, mawawalan talaga ako. Smartphone at internet connection. Dalawang bagay na hindi mahirap hanapin sa ngayon. At dahil napakadali na rin ang magpadala at tumanggap ng pera online, hindi na rin katakataka kung bakit naiengganyong pumasok sa trabahong ito ang mga gipit. Naglipa na sa mga social networking sites at chat applications ang alok ng pornographic o X-rated content sa murang halaga. Takot humarap sa kamera ang halos lahat ng small-time adult content creators na nakausap namin. Pero matapang pa rin na ibinahagi ng iba ang kanilang kwento. Bakit pa sila napasok sa ganitong trabaho? Muntik nang hindi makapag-aral, kailangan suportahan yung family in terms of financial aspect. Nagkaroon na ba sila ng di magandang karanasan? Pag kunwari hindi ka lang sumunod sa request, sasabihin ka na parang, I'm paying you, why are you not doing my request? Yung tipong gusto mo tumigil at the same time, pero need mo talaga. Gusto ko din naman po tumigil sa ganito. Kaso kung titigil po ako sa ganito na wala akong descending trabaho, wala po, mawawalan talaga ako.